Na-realize ho ata ng mga prosecutor ng DOJ na mahihirapan sila sa isang consummated illegal drug trading na charge dahil wala nga real evidence, walang physical evidence, walang drugs. Kasi kahit wala po yung mga recantation na yan ng mga witnesses, ang conclusion ng judge, hindi credible ang mga witnesses na yan. Kasama na doon si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, grave coercion na pinilit lang ng dating PNP chief and now Senator Bato de la Rosa. Hindi kailangan ganun kakapal yung falsification pati for jury. I-apply mo lang yung batas. Mr. President. But the proper question, ganon. Ilan ko pang beses sabihin sa inyo, I take full responsibility. If you think that it is illegal or wrong, go ahead and file the case. I would be happy. Naniniwala po ba kayo that si Secretary De Lima ang mother of all drug lords, Department of Justice? I would like to congratulate them for making this statement. Secretary De Lima, would you agree with the statement of the former president that you are the mother of all drug lords? Absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. Nung una, yun ang mga sabi nila, kung ano mga sinabi nila, na nag-raise funds ako. Pero kinalaunan, binabawi ho nila yung lahat na sumunod sa kanyang mga illegal orders of kill, kill, kill. Nagkakamali rin po yung mga polis kung yan din po ang iniisip nila. Dahil inaako na nung pinaka-mastermind personal guilt. That was in the course of the questioning of the Honorable Gutierrez. So paulit-ulit din pong sinabi, totoo. Yung gunman, yung hitman, yung assassin, siya mismo ang pumatay. Siyempre, personal guilt na yan. Pero wag nating kalimutan, yung dating Pangulo, dating Mayor, siya ang malinaw na principal by inducement because he ordered, he solicited, he induced yung mga pagpatay. So he is definitely principal by inducement. There is a clear conspiracy. And when it comes to conspiracy, the act of one is the act of all. Ayaw niya pong kilalanin kung sino yung dating Commission on Human Rights chairperson na ako ay tinitiran niya, ako ay binabastos niya. So hindi niya ako kilala. Kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating Pangulo. So he is lying. Iba na kasi ang hirdo niya kasi hindi mo kilala. Just making a statement. Yeah, Hindi na nakilala, iba ng hirdo niya eh. I'm just reminding the Pati yung kulay ng resource buhok. person. So, Magandang gabi mga kabalitaan! Narito ang latest Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. Na-realize ho ata ng mga prosecutor ng DOJ na mahihirapan sila sa isang consummated illegal drug trading na charge dahil wala nga real evidence, walang physical evidence, walang drugs. Hindi nila in-identify ano ba yung drugs na trinafic ko. Kaya nga po, na-dismiss yung tatlong kaso kasi nag-rely lang dun sa mga laway nung mga perjured witnesses na mostly believed convicts. Yung si Ragos lang po ang talagang key witness. Kung naniwala sila kay Ragos na nag-deliver siya ng pera sa bahay ko, baka nga hindi ako ma-acquit. Although hindi rin po yun malinaw yung kwento na yun na nagdala siya ng pera on 2 occasions sa aking bahay. Now yung recantation, so nag-recant si Ragos, nag-recant sa kaso na yan, and then meron nung nais na nilang mag-recant dahil
Kino-urge lang daw sila at natakot po sila sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Kahit ho ganon, sumulat sila diretso sa handling judge na magre-recant na sila. Dinismiss pa rin po ng handling judge. Kasi kahit wala po yung mga recantation na yan ng mga witnesses, ang conclusion ng judge, hindi credible ang mga witnesses na yan. Marami siyang nakita, inisa-isa niya. It was such an exhaustive decision or order granting demurrer to evidence. Inisa-isa niya yung mga testimonya ng mga believed inmates at nakita niya yung mga diferensya, yung mga inconsistencies on material points, yung incredulity, yung imposible na mga sinasabi nilang mga sitwasyon na kwinento lang nila na walang corroborative evidence, laway lang nila. So hindi na po kailangan yung recantation kasi dinismiss na po. Kakailanganin namin ang recantation sa panig ko, sa panig ng aking mga abogado. Kakailanganin namin yung mga recantation dun sa isasampa naming mga kaso against doon sa mga may kinalaman, may role, may hand doon sa pagfa-fabricate ng mga ebidensya, pagfa-fabricate ng kaso against me. Yung sinabi po ni Rafael Ragos, former NBI Deputy Director and Bucor OIC, yung dati po daw na Justice Secretary, Vitaliano Aguirre, at iba pa. Now, hindi pa ho namin alam kung sino-sino yung iba pa, both criminal and civil. Civil for damages. You know, a lot of damages have been caused on my person and on my honor, on my reputation. Kasama na doon si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, subornation of perjury. Malinaw po para sa amin. And then illegal machinations, grave coercion. Yung kwento ni Kerwin Espinosa na pinilit lang ng dating PNP chief and now Senator Bato de la Rosa. That is grave coercion. So naghahanap pa po ng iba. Kasi sa tingin namin, kulang yun eh. Kulang yung mga ganong causes of action, ma'am. Your Honor. To really, you know, vindicate me. Ang hirap sabi ko nga mag-research kayo ng mga foreign jurisprudence. Baka pwedeng meron pa tayong makita. Mas malakas. Kasi syempre sa atin, a crime is only a crime if the law says so. Perhaps we can look into the possibility of legislating in order to define and penalize the particular act of fabricating cases. Hindi kailangan ganun kakapal yung falsification pati for jury. I-apply mo lang yung batas. We will also consider that, Mr. President. Yung revised penal code, sir, tanungin mo na yung abogado ninyo. Hindi na kailangan. Mr. President. But the proper question, ganon? Can you please rephrase your question, Congressman Gutierrez? Mr. President, with all due respect, the question of identifying these members was to really look into the purpose, because we're trying to differentiate now those that are within the bounds of law and those that are without in relation to the drug war. I'm sure that it within the bounds of the law. And I take full responsibility. Huwag ka na maghanap ng iba. Ano yung 7-7 mo? Dito ka na lang tutok sa akin. Ilan ko pang beses sabihin sa inyo, I take full responsibility. If you think that it is illegal or wrong, go ahead and file a case. I would be happy. Bakit pa tayo dito mag-drama niya? Let's have a cup of coffee and I will tell you everything. Grabe, sobrang init talaga dito sa studio. Mabuti na lang, lagi kong kasama ang BFF ko. Sweet Night Fragrance. Amoy pang mayaman siya, pero napaka-affordable price. And halos bumibinta siya ng 1.4 million sa TikTok shop. And also recommended
lahat, especially ng mga influencers. Maraming choices to mga ka-beauties. Ito kasi ang bet ko, warm vanilla sugar. Kayo, kung anong gusto nyong amoy, maraming choices. And magiging komportable ang araw nyo. Tulad ko, sobrang akong haggard, pawis ako. Ni-spray ko lang to twice. Ayun, magiging okay na ako and comfortable na ako. And feeling ko fresh all the time. Ano pang hinihintay nyo mga ka-beauties? Click nyo lang ang order link below. Let's have a cup of coffee and I will tell you everything. Okay po. Mr. Chairman, Mr. President, merong pronouncement sa Philippine Daily Inquirer written by Marlon Ramos, Robert Dehon, noong October 14, 2016. And De Lima called mother of all drug lords. Nakasulat po to at binabanggit po. Naniniwala po ba kayo that si Secretary De Lima ang mother of all drug lords? Who said it, sir? According sa report ay mga tao po natin sa Malacanang ay Sino, si sir? Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda, former NBI officer in charge ng Department of I Justice. would like to congratulate them for making this statement. Secretary De Lima, would you agree with the statement of the former president that you are the mother of all drug lords? Absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. And then they filed cases against me. Kinasuhan po ako nila ng mga kaso tungkol sa droga. Initially, consummated illegal drug trading. Inamend nila into conspiracy to commit illegal trading. 30 kaso yung sinampa sa akin. Absuelto na po ako dun sa 3 dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Kasama lang ho yan dun sa mga para meron silang isang figure, a prominent figure, at si Senador De Lima ho yun noong 2016, na doon ang magiging atensyon ng bansa, atensyon ng mundo, na itong babaeng ito ay the mother of all drug lords, the beloved drug trade queen. Ano pong nangyari dun sa mga nag-akusa sa akin, yung mga beloved convicts, mga nung una, yun ang mga sabi nila, kung ano mga sinabi nila, na nag-raise funds ako. Pero kinalaunan, binabawi ho nila yung kanilang mga akusasyon against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin na inimplement nung kanyang Secretary of Justice, si Vitaliano Aguirre, at meron pang mga ibang handlers na siyang mga kumausap dun sa mga nagtestigo against me. So that is absolutely false. That is slanderous. Kanina po, tinanong po siya ni Congressman Gutierrez, sino yung 7 na yon ng kanyang personal na death squad. Bigla ko pong naalala na si Mr. Edgar Matubato, sinabi niya po yung tungkol sa Lambada Boys, because Edgar Matubato was a member of that Lambada Boys, the civilian component of the DDS. At tamang-tama, meron din po siyang binanggit na 6 na pangalan. So hindi ko po alam kung kilala po ito ng dating Pangulo, ng dating Mayor. Ang mga pangalan po, nung 6 pa, which makes it a total of 7, na kasama si Edgar Matubato, are the following: Ludi Pagidupon, Tony Estaco, Jojo Bosa, Romel Capitana, Insektan, and Boboy Maldito. Maaari sila
yung 7 miyembro ng personal death squad. Now, paulit-ulit na sinasabi ng ating resource person na dating mayor at dating pangulo sa Senado at dito na naman, ilang oras na ho, yung hearing, paulit-ulit niya, I take full and complete legal and moral responsibility. Sa tingin po kaya ng dating pangulo at dating mayor, kapag sinasabi niyan, ang ibig ba ho niyang sabihin o kaya ang kanyang paniniwala ay maaabsuelto na yung lahat na sumunod sa kanyang mga illegal orders of kill, kill, kill? Nagkakamali rin po yung mga pulis kung yan din po ang iniisip nila dahil inaako na nung pinaka-mastermind yung principal by inducement na siya lang ang merong responsibilidad. Mali pong pag-iisip yun. No matter how many times, 1,000 times, nasasabihin niya ng dating pangulo at dating mayor na siya lang ang may responsibility, hindi pa rin pwedeng makalusot at maabsuelto yung mga gumawa, sumunod sa kanyang kill orders. Personal guilt. That was in the course of the questioning of the Honorable Gutierrez. So paulit-ulit din pong sinabi ng dating mayor, ng dating pangulo na yung pumatay mismo, yun ang may personal guilt. Totoo. Yung gunman, yung hitman, yung assassin, siya mismo ang pumatay. Siyempre, personal guilt na yan. Pero wag nating kalimutan yung sinabi po kanina ni Honorable Congresswoman Luistro. If there is such a thing or a principle ng personal guilt, meron din yung principle of conspiracy or theory. Yung dating Pangulo, dating Mayor, siya ang malinaw na principal by inducement because he ordered, he solicited, he induced yung mga pagpatay. So he is definitely principal by inducement. But sinunod ka nagkaroon ng mga principals by direct participation. And in this whole scenario, there is a clear conspiracy. And when it comes to conspiracy, the act of one is the act of all. Yung ginawa ng isa, yung gunman, ay ginawa din yung nag-udyok sa kanya, yung principal by inducement. Ayaw niya pong kilalanin kung sino yung dating Commission on Human Rights chairperson. Sabi daw, again, nung tinatanong o dun sa mga punto ni Congresswoman Luistro, hindi niya kilala kung sino man yan, yung taga-CHR na yan. Nagtataka po ako doon. He's lying na ako ay tinitiran niya, ako ay binabastos niya, kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin, binabantaan din ako. You will rot in jail, Laila de Lima. And isa pang naalala ko, nakita niyo rin po siguro yun, noon pong first SONA, di ba? Linapitan niya ako, kinamayan pa niya ako. So hindi niya ako kilala. Kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo. So he is lying. Iba na kasi doon niya kasi hindi mo kilala. Mr. President, may I remind you that please refrain from talking unless you are recognized by the Yes, I chair. was just making a statement. Yeah, Hindi ko na nakilala, iba ng hairdo niya eh. I'm just reminding the Pati yung kulay ng resource buhok. person. So,